Na-try nyo na po bang magbahagi ng salita ng Diyos sa mga taong iba yung daladalang paniniwala at ang sinabi nila sa iyo is respeto na lang. Respect the other beliefs, respect the other religion. Ako po, naranasan ko po yan at naka-encounter na rin po ako ng mga ganyang sagot galing sa ibang taong iba yung daladalang paniniwala. And ano nga ba ang dapat na maging response ng mga Kristiyano kapag may naririnig silang mga ganyang sagot sa ibang tao? So dapat bang makikiayon tayo sa kanila? Dapat bang papakinggan natin yung sinasabi nilang respeto na lang? Para hindi ma-share yung katotohanan, respeto na lang, tatanggapin na lang ba ng mga mananampalataya ang ganoong sagot ng mga taong hindi mananampalataya? Alam niyo po, kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, hindi po natin mababasa sa Biblia na merong sinabi si Jesus that respect the other religion or respect the other beliefs. Walang sinabi si Jesus na ganon, at even the disciples, si Jesus kapag merong nagtuturo ng mali, sinasabi niya talagang maling-mali ang paniniwala ninyo. At yun ang reason kung bakit ang mga Saduceo, mga Pariseo, mga scribes, marami sa kanila ang galit kay Jesus Christ. Kasi sinasalungat sila ng Panginoong Hesukristo sa mali nilang mga paniniwala. I-share ko sa inyo yung isa sa mga istorya sa Biblia na kung saan sinalungat ni Jesus Christ yung maling katuruan. Yung nakasulat sa Mark chapter 12 verse 18 to 27. Ito yung panahon na merong lumapit kay Jesus na mga Saduceo. Nagtanong sila patungkol po sa muling pagkabuhay. And itong mga Saduceo na ito, naniniwala sila na kapag ka nabuhay muli ang isang tao, mag-aasawa pa muli. So yun yung tinanong nila kay Jesus Christ. Dahil meron pong babae na merong asawa, at yung asawa ng babae merong mga kapatid na lalaki, and yung asawa ng babae namatay. So inasawa ng babae na to yung kapatid ng mga asawa niya, then hanggang sa dumating sa point na namatay din yung mga kapatid ng mga asawa niya, at itong babae na to ay namatay din. So ang tanong nila kay Jesus, sa muling pagkabuhay, sino ang magiging asawa ng babaeng iyon? And mababasa po natin dito mga kapatid, sa verse 24, sumagot si Jesus, maling-mali kayo dahil hindi ninyo nauunawaan ang itinuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. So dito natin makikita mga kapatid na ang mga maling katuruan ay sinasalungat ng Panginoong Hesukristo, hindi inaagrihan. So meron kasing nagtuturo nung panahon ni Jesus na ang mga namatay sa pag sila'y muling nabuhay, magkakaroon pa ulit sila ng asawa. And yun yung sinalungat ni Jesus Christ. Meron din pong storya sa Bible na sinabi po ng mga apostol na merong nangangaral na naganap na ang muling pagkabuhay. Sinalungat din yun. Yung panahon ni Elijah, hindi niya po inagrihan yung mga sumasamba kay Baal sa mga Diyos-Diyosan, bagkus kinalaban niya yung mga servant, yung mga alipin ni Baal. Hindi niya inagrihan yung mga maling paniniwala at maling pananampalataya, mga maling katuruan, especially pagdating sa salita ng Diyos. Pagka alam mong mali, dapat hindi mo aagrihan. In Galatians chapter 1 verse 8 to 9, makikita po natin doon mga kapatid na pinapasumpa ng mga lingkod ng Diyos yung mga taong nagtuturo ng mali. Hindi po sinabi doon na irespeto mo yung mga maling paniniwala, mga religion na hindi nagtuturo ng tama. Hindi sinabi po doon na irespeto mo, na agrihan mo na lang. No! Sabihin natin yung katotohanan. Because the truth will set us free. John 8:32, yan ang magpapalaya sa atin sa mga maling paniniwala, sa maling katuruan. And ang problema lang is yung mga tao hindi nila matanggap yung katotohanan. Kaya sila nagagalit, kaya hindi sila tumatanggap ng payo at hindi nila tinatanggap ang salita ng Diyos. Kasi gusto nilang mag-stick sila sa mga mali nilang paniniwala. At alam niyo po ba na yung mga maling paniniwala, yan yung nagdadala sa atin sa kapahamakan.
Yung mamuhay tayo sa kasinungalingan, hindi sa katotohanan, yan ang magpapahamak sa ating mga buhay at sa ating mga kaluluwa. Kaya nga, kung meron man tayong pangahawakang mga salita, yun ay ang salita ng Diyos. Kung meron man tayong pangahawakan at paniniwala ang mga turo at katotohanan, yun ay walang iba kundi ang mga nakasulat sa Biblia, sa salita ng Diyos. Kasi ito ay mapapanigan at ito ay katotohanan. Kaya kung meron pong magsabi sa inyo na wag nyo nang i-share sa amin yan, yung belief nyo, wag nyo nang i-share sa amin yung Biblia, yung nakasulat sa Biblia, irespeto nyo na lang kami. No, kapatid, preach the truth, share the truth, and live for the truth. Tanggapin man ng mga tao yun o hindi, wag kang tumigil na ibahagi yung katotohanan. Huwag tayong mananahimik, kundi sabihin natin yung katotohanan dahil yon ang gamit ng salita ng Diyos. At para hindi tayo mapapahamak. So pag hindi po tinanggap ng tao yung salita ng Diyos, pananagutan na po nila yon sa Panginoon. But we, bilang mga totoong Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, ang trabaho natin is not to spread lies, but to tell the truth. To spread what is truth about the Lord, about who He is, about His Word. Yun ang ibahagi natin. Masakit man siya, but ganun talaga, masakit ang katotohanan, but yung katotohanan ang magliligtas sa atin kung tayo ay sasampalataya at maniniwala dito. And the truth is Jesus Christ. God bless po sa ating lahat. Read your Bible, repent and return to God, and live in the truth.